Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang sabay na sigaw ay nagmula sa mga taong nakatayo sa likuran ni Fine. Tumango si Gerald bago sinabi, "Hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka rito, Tio Fine. Nag-aalala lang si Master sa sitwasyon mo. Dahil natatakot siyang hindi mo magawa ang problema ng mag-isa, pinapunta niya ako rito upang tulungan ka." Sagat ni Fine. "Hey! Dito lang ako kasi na-miss talaga kita, kuya." Nakangiting sabi ni Yoel. Sa puntong ito, ang mga bibig ng bawat isa ay nakasabit ng maluwang, lalo na ang mga kilalang tao mula dati. Impossible. Ito ay ganap na imposible, yungol ni Xavier habang patuloy sa pag-iling sa sobrang gulat. Upang isipin na sa loob ng isang panahon, sa wakas ay nagawa niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla nang malaman na ang tunay na pagkatao ni Gerald ay si Crawford ng Mayberry. Ang kanyang pagsali sa Long pamilya ay pinayagan ang kanyang unang kalungkutan at nasaktan ang damdamin na dahan-dahang mawala mula nang siya ay alam na siya ay hindi bababa sa katumbas ng Gerald sa puntong iyon ng oras. Alam na pinapayagan siyang mapanatili ang isang mas matatag na estado ng pag-iisip. Gayunpaman, ngayon na napagtanto niya na siya talaga si Crawford mula sa North Bay Salaman, alam niya na ang pagiging sa Long pamilya ay ganap na walang silbi. Kung tutuusin, siya ay isang tagapagmana ng buong mundo. Walang paraan na kailanman siya ay maikumpara sa kanya. Si Xavier ay tunay na nagdusa ng isang napakalaking suntok sa kanyang kaakuhan sa oras na ito. Si Lolo Fenderson, sa ngalan ng mga Crawfords mula sa North Bay, nais kong ipakita sa iyo ngayon ang aming regalo. Katanggap-tanggap ba iyon? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Huminga ng malalim, saka tumango ng bahagya si Bryson. Si Mindy mismo ay tumakbo papunta sa tagiliran ni Jasmine bago sinabi, "Jasmine. Hindi ko talaga inasahan na si Gerald ay magiging." Tumango lamang si Jasmine bilang sagot habang namumula. Ni alinman sa kanila ay hindi maaring asahan na si Gerald ay ang tunay na batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Kasunod nito, naging maayos ang mga bagay. Ang nagawa lang ni Bryson ay subukang makipag-ayos sa mga Crawfords dahil ang kanilang bahay ay sa wakas ay nalantad. Natural, nagkamit ng karapatan si Gerald na ilayo sa kanya sina Sara at Cueta. Kapag natapos ang salo-salo sa kaarawan, nagsimulang umalis si Gerald kasama ang kanyang koponan. Si Alice mismo ay nakakaranas pa rin ng mga komplikadong emosyon kaya't nanatili siya, hindi alam kung paano iproseso ang lahat ng mga nangyari. Si Xavier naman tila labis na ayaw na iwan na lang ito. Galit na habol sa kanya, pagkatapos ay tumawag siya, "Gerald." Bago pa man siya makaabot sa kanya ay may isang bodyguard na humakbang sa harapan niya. "Ano ito?" tanong ni Gerald, isang malaswang ngiti sa labi. Ano ang nangyayari dito? Ikaw ang batang Panginoon ng Crawfords mula sa North Bay sa buong oras na ito. Paano posible kahit na?" Habang siya lang ang humabol kay Gerald, nagawa pa rin niyang mapanatili ang isang kalmadong harapan. Pagkatapos ng lahat, nagawa niya ang mga bagay sa likuran ng Long pamilya dati. Alam na alam din niya na kung papayagan niyang umalis si Gerald ng ganoon ngayon, hindi na niya ito makikipagtulungan sa natitirang buhay niya. Naalala ni Xavier ang mga araw na dating nakikipag-date siya kay Gerald, ang kilalang mahirap sa unibersidad. Ngunit pagkatapos ng kaunting sandali, bigla siyang yumaman. Tila ba siya ang boss ng Mayberry Organization? Kahit na labis na siyang nagulat noon, tumanggi si Gerald na sagutin ang anuman sa kanyang mga katanungan. Upang isipin na nagkaroon pa siya ng katapangan na ipalagay na sa wakas ay nakasama niya si Gerald pagkatapos makapasok sa Long pamilya. Ang Longs ay wala. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay isa sa pinakamayamang tagapagmana sa buong planeta. Isang nangungunang mayaman na tagapagmana. Ni hindi niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan at impluensya ang mayroon siya. Si Gerald mismo ang nakakaalam ng isang katotohanan na hindi siya iiwan ni Xavier hanggang sa binigyan niya siya ng isang tiyak na sagot sa oras na ito. Ngumiti siya ng mapait habang nagsisimulang magpaliwanag. "Upang sabihin sa iyo ang totoo, kahit ako ay nabigla sa simula. Naalala ko ang labis kong kalungkutan sa gabing iyon, ngunit sa sandaling nakarating ako sa bahay, biglang ilipat sa akin ng aking kapatid ang $1,500,000 na ud sa akin bilang bulsa. Gaano katindi ang pagkabigla ko noon. Nasa gabing iyon nang ibunyag sa akin ng aking kapatid na sadya akong lumaki sa kahirapan." Ang dami pang ipinaliwanag sa kanya ni Gerald, mas lalong nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Kaya tungkol doon,
Ngayong alam mo na ang buong kwento, oras na ng pag-alis ko. Sabi ni Gerald na bahagyang tumango bago tumalikod. Hindi. Gerald, teka, sigaw ni Xavier na sobrang balisa. Bakit hindi na tayo mag-makeup ngayon, Gerald? Handa pa nga akong maging concubine mo. Patawarin mo ako, sagot ni Gerald habang nakatitig kay Xavier na hindi makapaniwala. Ano ang sinasabi ko pa? Dahil sa kung gaano siya kabalisa, sa kanyang gulat, hindi niya sinasadyang napalabas ang totoong nararamdaman niya. Ito ay lampas sa mahirap at nakakahiya para sa kanya. Mito ay walang katotohanan. Sabihin Gerald, magkaibigan pa rin tayo, tama? Kung wala nang iba pa, alis na ako, sabi ni Gerald habang siya ay lumingon upang umalis para sa mabuti, isang mapait na ngiti sa kanyang muka. Ang kanyang relasyon kay Xavier ay walang anuman kundi isang bagay sa nakaraan ngayon. Dahil wala na siyang nararamdamang para sa kanya, alam niyang pinakamahusay para sa kanya na hindi na makisama kay Xavier. Ilang sandali matapos siyang sumakay sa kanyang kotse, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Galing kay Mila. Kahit na halos kalahati ng isang buwan ay hindi siya nakipag-ugnay sa kanya, nagpadala sa kanya ng mensahe si Gerald paminsan-minsan. Ano ito, Mila? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Tapos na ba sa anumang ginagawa mo? Ganting tanong ni Mila. Sa buong panahon ng pananahimik ni Mila, patuloy na na-update siya ni Gerald sa mga balita patungkol sa kanyang sarili. Dahil doon, palaging alam ni Mila kung ano ang balak ni Gerald. Iyon ako. Babalik ako sa North Bay ngayon, ngunit bago iyon, magtungo muna ako sa Hong Kong upang hanapin ka muna, sagot ni Gerald na nakangiti pa rin. Ayos lang. Ay, kung pupunta ka, maaari ba tayong magtagpo bago bukas ng umaga? Nangunguna ako sa isang koponan sa ekspedisyon sa ibang bansa para sa isang pakikipanayam bukas, ngunit nais pa rin kitang makilala. Ako talaga, gusto talaga kitang makilala. Dahil siya ay nanatiling tahimik ng napakatagal, ni hindi man niya sinabi sa kanya ang anuman sa mga hinaing na pinagdaanan niya. Kung sa bagay, malinaw ang tinukoy ni Jessica. Noon, sinabi niya na si Mila ay hindi pinutol upang maging bahagi ng pamilyang Crawford. Na ang relasyon nila ni Gerald ay hindi magtatagal. Kahit na sinabi ni Jessica hanggat may isang pagkakataon na umiiral, handa si Mila na magsumikap upang maisagawa ito. Siya ay naglalagay ng labis na pagsisikap sa kanyang trabaho sa buong panahon ng kanyang katahimikan. Nais ni Rod na patunayan na hindi lamang siya asawa ng tropeo, kundi pati na rin ng isang taong maaring suportahan at talagang tulungan si Gerald sa hinaharap. Sa totoo lang dahil sa kanyang pagsusumikap na nabigyan si Mila ng pagkakataong mamuno sa kanyang sariling koponan upang magsagawa ng panayam bukas. Gayunpaman, mas maraming pagsisikap na ginawa niya sa pagpapabuti ng kanyang sarili, mas napunta si Mila kay Gerald. Kaya ko yan. Makikipagkita ako sa iyo bukas. Matapos makipagpalitan ng ilang mga salita, pareho silang nabitin. Kumusta ang sitwasyon, Mila? Pupunta ba si Gerald? Tinanong si Molly at ang iba pa niyang mga kasama sa kwarto, habang patuloy ang kanilang pag-impake ng mga bagay na kailangan nila para sa pakikipanayam. Karamihan sa kanyang mga kasama sa silid ay nakasulyap lamang kay Gerald nang hanapin nila siya kasama si Mila kalahating buwan bago ito. Noon, alam lamang nila na siya ay isang mayamang tao mula sa Mayberry City. Gayunman, para kay Mila, hindi pa hanggang sa kamakailan lamang nang malaman niya na ang kanyang kayamanan ay talagang pandaigdigang klase. Ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan at kayamanan na mayroon siya sa kanya ay napakahusay kumpara sa kung ano ang una niyang naisip sa kanya, na maaari rin siyang maging isang ganap na kakaibang tao. Si Molly at ang iba pa ay hindi nakuha ang pagkakataong makilala si Gerald noon, at lahat sila ay lubos na sabik na makilala siya ulit. Bilang pangunahing reporter para sa panayam sa ibang bansa sa oras na ito, binigyan si Mila ng karapatang magdala ng dalawang katulong kasama niya. Ang dalawang pinili niya ay sina Molly at Wanda. Kahit na si Wanda ay parehong nagalit at nainggit kay Mila sa maraming mga okasyon, mula pa noong ang insidente sa festival ng telebisyon, siya at si Mila ay lumago na magkaroon ng isang magandang relasyon. Sinabi niya na darating siya, sagot ni Mila habang ngumiti ng matamis. Wow! Maganda iyang marinig. Dahil personal siyang lumalapit, naiisip ko lang ang eksenang maglalaro. Darating din ang mga kasintahan namin upang makita kami pagkatapos. Sa palagay mo magagamit mo ang pagkakataong iyon upang ipakilala siya sa kanila, Mila, nakangiting tanong ni Molly. Siyempre. Habang nagpatuloy ang tatlong batang babae sa masayang pakikipag-chat sa kanilang sarili, isang biglaang katok ang narinig sa pintuan.
Sa oras na buksan ang pintuan ng silid, nakita ng mga batang babae na si Narisa iyon. Nakita ko ang ilang mga express delivery package para sa iyo sa ibaba, kaya't dinala ko sila, sabi ni Narisa habang inaabot ang 3 maliit na package sa kanila. Tagumpay. Salamat, hulaan ko. Sagot ni Wanda na may malamig na pangutya. Kung tutuusin, lahat ay galit pa rin sa kanya sa pagtabi kay Hali upang mayayos si Mila noon. Naturally, pagkatapos marinig ang kanyang bahagi ng kwento, si Mila mismo ay walang hawak laban sa kanya. Salamat, Narisa. Maaari mong ibigay ang mga ito sa akin. Sagot ni Mila habang kinukuha ang mga parcel sa kanya. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong lumabas sa telebisyon para sa isang palabas. Maraming salamat. Walang anuman. Lahat tayo ay mabubuting kaibigan pagkatapos ng lahat. Alinmang paraan, sa palagay ko dapat nating buksan ang mga pakete ngayon at tingnan kung ano ang nakuha natin. Nakangiting sagot ni Mila. Dahil nais ni Narisa na mapalapit muli kay Mila, nanatili siya upang panoorin silang buksan ang kanilang mga package. Kasama siya, mayroon na ngayong 4 na tao sa kanilang dormitory. Ha? Mayroong isang parsela para sa bawat isa sa atin. Hindi kaya lahat ng aming kasintahan ay nagpadala sa amin ng mga regalo ng sabay-sabay? Hahaha. Bagaman malamang na hindi ito maaring mangyari. Biro ni Molly. Ang hulaan ko ay mula sila sa koponan ng ekspedisyon sa ibang bansa. Ang 3 sa amin, pagkatapos ng lahat, ay nakakaengganyo para sa koponan ng ekspedisyon. Marahil ito ay mula sa kanila. Sa pamagitan nito, nagsimula silang 3 sa pagbubukas ng kani-kanilang mga parsela. Ha? Pendant. Mukha itong medyo kakaiba, hindi ba sa tingin mo? Sabi ni Molly habang hawak-hawak ang pendant sa kanyang kamay. Ang isang simbolo na kahawig ng araw ay nakaukit dito, at mula sa isang anggulo, mukhang isang nasusunog na fireball. Gaano katindi ang pangkat ng ekspedisyon? Bakit pa nila kami pinapadalhan ng mga ganitong pendants? Tanong ni Wanda, isang tuliro na ekspresyon ng mukha nito. Gayon din. Hindi ba pinaparamdam sa iyo ng mga pendants na medyo hindi komportable, dagdag ni Wanda. Hindi ko alam ang tungkol sa hindi komportable, ngunit talagang kakaiba ang hitsura nito, sagot ni Mila na tila nagulat din. Aba, huwag na lang nating pansinin ang mga pendant para sa ngayon. Sa halip, imungkahi ko na lumabas kami at magsaya sa masarap na pagkain ngayong gabi. Ipagpapakita namin ang aming mga talento bukas, pagkatapos ng lahat. Libre ko, natatawang sabi ni Molly. Mukhang maganda. Oh, bakit hindi ka sumali sa amin, Narisa? Sabay tayo, anyaya ni Mila. Habang tumatango si Narisa bilang tugon, isang sasakyang panghimpapawid mula sa lalawigan ng Salford ang nagsimulang lumapag sa Hong Kong. Gabi na at gabi nang bumaba ang eroplano sa eroplano, naghihintay na sa kanila ang isang espesyal na kotse. Hindi nagtagal matapos ang grupo ay nahulog sa isang seaside hotel. Mawala, British, sigaw ng isang binata habang hinahampas ang pisngi ng isang batang babae. Napakalakas ng lakas na ginamit niya sa sampal niya, kaya agad na nahulog sa lupa ang dalaga. Diemmet. Kaya bigla kang nagsimulang mag-isip tungkol sa akin pagkatapos ng lahat ng oras na ito. At sa tingin mo maaari mo lamang akong sundin sa lahat ng mga paraan dito upang hanapin ako. Pumunta sa impyerno, yungol ng lalaki. Sinipa ng husto ang tiyan ng dalaga habang nakahiga sa pasukan ng hotel. Sa sobrang sakit, ang nagagawa lamang ng batang babae ay ang baluktot sa lupa. Habang siya ay patuloy na sinasaktan, ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng pansin mula sa maraming tao na naghahanda na sumakay sa barko ng malapit. Kung hindi ako maintindihan ng aking bagong kasintahan, pagkatapos ay ihulog kita sa dagat at hayaang magpakasaya sa iyo ang isda. Akmang hampasin niya ulit ang dalaga, biglang nag-freeze ang binata nang maramdaman niyang may humawak ng mahigpit sa pulso niya. Ikaw? Sino ka? Galit na tanong ng lalaki. Sa halip na sagutin ay mas hinigpitan lamang ng ibang tao ang hawak sa pulso ng binata. Hindi nagtagal bago hindi na makuha ng binata ang sakit at nagsimulang humingi ng awa. Scram, sigaw ng ibang tao habang sinisipa ang binata sa isang malayong distansya. Nakita ang grupo ng mga kalalakihan na nakatayo sa likuran ng taong nakasakit sa pulso, hindi siya naglakas loob na manatili pa, agad na tumakbo papasok sa hotel. Kapag nawala na siya, ang taong nagligtas sa batang babae ay naglupasay at inalalayan siya. Nang makita niya ang mukha nito, gayunpaman, agad siyang nagulat. Ikaw talaga, nagtatakang sabi ng lalaki.
Naramdaman niya na ang dalaga ay mukhang masyadong pamilyar nang una niya itong makita sa pasukan ng port kanina. Habang hindi niya planong makagambala sa sitwasyon, nang makita niya kung gaano kalupitan ang pagtrato sa kanya ng lalaki, hindi niya lang matiis na pinapanood ang patuloy na pagpalo nito. Kahit na ang batang babae ay sinaktan ng matindi hanggang sa punto kung saan siya ay nagkaroon ng problema kahit na nakatayo sa kanyang sarili, sa sandaling nakita niya ang kanyang tagapagligtas, agad niyang naramdaman ang parehong nagulat at nagpapasalamat. Ito. Ikaw pala, Gerald, sigaw ng dalaga. Ito ay. Hindi ko talaga inasahan na mabangga ulit kita. Sagot ni Gerald sabay tango. Ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Alice. Nauna niyang naisip na hindi na niya siya makikita muli pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson. To think na mababangga niya ulit ito kaagad. Naalala pa ni Gerald ang sinabi sa kanya ni Alice ng gabing iyon, at siya ay matapat na masama pa rin ang pakiramdam tungkol dito. Kung hindi pa niya siya nakilala, maaari na siyang mabuhay ng mas mahusay ngayon. Tulad ng kung ang kanyang pagdurusa ay hindi pa sapat, tiyak na siya ay napalo ng higit na kakilakilabot ng lalaking iyon kung humakbang pa siya mamaya. Nang makita ang estado na kanyang kinalalagyan ay talagang nalungkot si Gerald. Kung sa bagay, hindi na siya humawak sa anumang sama ng loob sa kanya. Ayos ka lang? Tanong ni Gerald. Ako, ayos lang ako. Talo lang ako ngayon, Gerald. Gusto mo rin ba akong bugbugin? Pagkatapos ng lahat, ako ay ilang mga walang kabuluhang babae lamang na mahilig sa pera at handang gumawa ng anumang bagay para dito. Lampas sa kahiyan ako. Hayaan mo lang ako maging sagot ni Alice sa pagitan ng paghikbi habang nagsisimulang gumapang. Bakit ka dapat ganito, Alice? Sabi ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Simple lang hindi niya matiis ang pagtingin sa kanya ng ganito. Baliwalain mo lang ako, Gerald. Hindi ko karapat-dapat ang pag-aalala mo pagkatapos mong tratuhin ka ng ganyan noon, sagot ni Alice habang nakaupo sa lupa at umiiyak. Alam na alam ni Gerald na walang simpleng paraan na makakatulog siya ng maayos ngayong gabi kung inabandona siya nito sa kasalukuyang estado. Kukunin kita ng isang silid para sa gabi. Medyo huli na at tiyak na mukhang kailangan mo ng pahinga. Halika ngayon, sabi ni Gerald habang sinusuportahan niya si Alice pataas at sinimulang akayin siya sa pinakamalapit na hotel. Bago pumasok sa hotel, lumingon siya sa paligid at suminya sa kanyang mga nasasakupan. Pag-unawa ng malinaw sa kanyang diverbal na order, agad nilang inayos ang barko mula kanina upang maghintay para sa kanyang pagbabalik. Matapos mag-book ng isang silid at tiyakin na nakakarating siya doon ng ligtas, aalis na sana si Gerald nang biglang yakapin siya ni Alice ng mahigpit. Magpahinga ka lang ng maayos, kailangan ko talagang pumunta ngayon, sabi ni Gerald. Mangyaring huwag pumunta, Gerald. Nakikiusap ako sa iyo. Ako, marami akong mga bagay na nais kong sabihin sa iyo. Nagkamali ako noon. Kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, ang isa na palaging pinakamabuti sa akin ay ikaw pa rin. Ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, ngunit maaari bang mangyaring maawa ka at samahan mo ako. Sandali lang. Sagot ni Alice, tumatanggi na bitawan ang yakap niya. Napabuntong hininga lang si Gerald sa kanyang isipan habang tumango ito bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, tinitiyak niyang mapanatili ang kahit kaunting distansya mula kay Alice. Habang totoo na si Alice ay nagkaroon ng kaakit-akit ng isang diyosa na maaring maghangad sa kanya ng sinumang tao, ang kanyang malungkot na kalagayan ay higit sa lahat sa kanyang mga hangarin sa lupa. Dahil may pulang alak sa silid, kumuha si Alice ng isang bote at nagbuhos ng 2 basong alak para sa amin ni Gerald. Sumama ka sa akin, Gerald. Kapag tapos na tayo, hindi na kita pagsamahin sa hinaharap. Alam ko na ngayon kung gaano ako kahangalan sa nakaraan, ngunit iyan ay dahil hindi ko alam ang tungkol sa iyong totoong pagkatao. Anuman, mangyaring magpakasawa sa akin ng kaunting sandali at uminom ka lamang sa akin. Hindi ka dapat matakot, tutuparin ko ang aking salita na hindi kita kukulitin pagkatapos nito. Sabi ni Alice. Ganito ka nasaktan. Ipinapahiwatig ko na naabot mo lang ang high ng maaga, sagot ni Gerald habang umiling. Mas lalong sumasakit ang puso ko. At alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang alak ay ang lunas para sa isang pusong nasira. Mabuti. Ngunit hindi ako masyadong umiinom. Aalis ako pagkatapos ng isang inumin dahil hinihintay pa ako ng aking mga sakop, sabi ni Gerald habang kinukuha ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sinimulang pag-usapan ni Alice ang tungkol sa kanyang buhay.
Ang pangunahing dahilan kung bakit siya kasalukuyang nasa isang nakakaawa na estado ay dahil siya ay nakatira ng mag-isa at malayo sa bahay. Bilang dating kaklase ni Alice, alam ni Gerald na tiyak na masama ang pakiramdam niya rito kung hindi siya gumugol ng kahit kaunting oras sa pagpapayo sa kanya. Ano pa, siya rin ang matalik na kaibigan ni Noemi. Sa oras na tapos na silang dalawa, nakainom na si Gerald ng 3 magkakasunod na baso ng alak. Pagkakita kung paano nakakakuha na si Alice, agad na pinigilan siya ni Gerald sa pagkuha ng mas maraming alak. Tama na. Ititigil na natin ang pag-inom ngayon. Ito ay tungkol sa oras na makapagpahinga ka, Alice. Magiging maayos ang lahat sa susunod na araw. Ngayon kung pinatawad mo ako, may gagawin ako at oras na nang umalis ako, sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Gayunpaman, ang mga binti ni Gerald ay sumuko na, kahit na ilang hakbang lang ang pasulong. Lalong nahihilo na rin siya. Hindi ba ang alak na ito, medyo masyadong malakas? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang maramdamang muli ang balot sa kanya ng mga braso ni Alice. Bagaman nais niyang itulak siya palayo, ang mga braso nito ay halos walang natitirang lakas sa kanila. Hindi nagtagal bago tuluyang nag-blackout si Gerald sa kama. Hawak ang kanyang tiyan habang pinupunasan ang luha niya, inilabas ni Alice ang kanyang cellphone at nagsimulang magpadala ng isang text message. Hindi nagtagal nang marinig ang katok sa pinto ng kanyang silid. Pagkabukas nito, ang taong nakatayo sa labas ay ang parehong lalaki na binugbog kanina si Alice. Tapos na ba, miss? At narito naisip ko na susunduin ka na ng batang Panginoon at may iwan sa iyo ngayon. Sabi ng lalaking may chuckle. Narito ang pera, ngayon umalis ka sa aking paningin. Gayon din, habang sinabi ko sa iyo na magpakita ng isang mahusay na palabas, sa palagay mo ay hindi ka masyadong masungit, galit na sagot ni Alice. Hoy, lahat ay dahil sa aking matinding kasanayan sa pag-arte na natapos ng pagbili nito ng batang Panginoon. Haha! Nakikita ko na nahimatay siya. Dahil malaya ka sa buong gabi, bakit hindi tayo? Mawala, sigaw ni Alice habang nanlilisik ang tingin sa lalaki bago isinara ang pagsara ng pinto. Totoo na kanina pa itinakda ni Alice si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang siya ay makakuha ng kanyang tiwala, kahabagan ay sa pamagitan ng nasaktan sa harap niya. Bagaman ito ay isang pagsusugal, handa si Alice na subukan ang anuman sa puntong ito. Ang mga pantasya niyang makasama siya ay nawasak sa sandaling malaman niya ang tunay na pagkatao ni Gerald. Ano pa, tila alis na siya sa Salford County. Kapag siya ay umalis, alam niya na malapit sa imposible para sa kanya na muling makilala siya. Hindi lamang nakakasundo ni Alice ang katotohanang siya ay isang beses na lamang na mga hakbang na ang layo mula sa pagiging bahagi ng isang hindi maisip na kilalang kilala at mayamang pamilya. Ito ang kanyang huling pagtatangka na hawakan ang kanyang mga pangarap. Matapos ang pagdiriwang ng kaarawan ay natapos, hindi nag-isip si Alice na umalis sa koponan ng serbisyo bago sumugod pabalik sa Hong Kong. Nagmamadali siya dahil narinig niya ang ilang mga bagay sa kaganapan ng Fenderson Mansion. Ayon sa mga alingaw-ngaw, dinala ni Gerald ang ilan sa kanyang mga tao doon. Habang hindi niya tiyak na alam kung saan nanatili ang kanyang pamilya sa North Bay, alam ni Alice kung nasaan ang kapatid ni Gerald. Kahit na sa una ay medyo nagdududa siya tungkol sa mga alingaw-ngaw, ang kanyang pagsusugal ay nagbunga sa huli, dahil talagang dumating si Gerald. Sa pamagitan na noon, nakaplano na siya para sa palabas sa pagitan nila ng lalaking iyon mula nang mas maaga na mangyari. Ang kanyang plano ay gumana ng walang kamali-mali dahil alam niyang gusto ni Gerald ang likuran ng kanyang kamay. Ang kanyang pinakadakilang pagbagsak ay ang katunayan na siya ay isang taong malambing sa puso, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit matagumpay na naloko siya ni Alice, at lahat ng humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi mo talaga ako masisisi sa paggawa nito, Gerald. Gusto lang kita maging akin, sabi ni Alice habang dahan-dahan siyang nagsimulang maghubad. Kinaumagahan sa pangunahing daungan ng North Bay sa Hong Kong, makikita ang isang malaking liner ng karagatan na naghihintay na umalis. Ang barko ay eksklusibong nakalaan para sa mga nasa pangkat ng pagsisiyasat. Sunod-sunod, ang maraming mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay nagsimulang sumakay sa barko. Makikita kita sa loob ng 3 araw, Molly. Mamimiss kita. Hindi yan kasinungalingan, hindi ba? Siyempre hindi yun. Habang nagpatuloy si Molly na bukas na nanliligaw sa kasintahan, ginawa rin ito ni Wanda. Parehong ang kanilang mga kasintahan ay dumating upang makita ang mga ito off. Si Mila mismo, gayunpaman, ay tila naghihintay ng sabik na nag-iisa doon.
Handa na ang kanyang cellphone sa kanyang kamay at sinubukan na niyang tawagan siya hanggang 20 beses ng umagang iyon. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay palaging pareho. Paumanhin ang telepono na iyong nadial, kasalukuyang naka-off, subukang muli mamaya. Bakit hindi pa dumating si Crawford, Mila? Tanong ni Molly habang naglalakad, nakakulong ang braso sa nobyo. Manalo ka. Totoo bang naiisip mo na ang pagiging kasosyo ng isang mayamang tao ay magiging ganoon kadali? Marahil ay hindi niya ito alintana. Aba, hindi ito magiging kahabaan upang isipin na kasalukuyang natutulog siya sa mga bisig ng ibang kagandahan, sabi ng isang batang babae na malamig na ngumiti habang papalapit sa grupo. Tulad ng may nalalaman ka tungkol doon, Holly. Tandaan, nandito ka lang dahil nagamit mo ang iyong mga koneksyon. Sa huli, ikaw ay malalim lamang at hindi ka magiging higit pa kaysa doon. Kaya manahimik ka na, sagot ni Wanda na may huff. Narinig iyon, agad na namula ang mukha ni Holly sa sobrang galit. Hoy, tumingin ka doon. Ang isang mamahaling kotse ay darating sa ganitong paraan. Sinabi ng isang lalaki na tinuro ito bilang ilang iba pang mga kalalakihan na nakatayo malapit sa tabi na lumingon. Isang marangyang kotse, sabi ni Mila habang mabilis siyang lumingon upang tumingin din. Nararamdaman ni Mila na bumilis ang pintig ng puso niya habang pinapanood ang sports car na mabilis na papasok sa daungan. Si Gerald ba sa wakas ay dumating? Nang mapahinto ang kotse, nadatna ni Mila na unti-unting naglalakad. Lumabas ang isang batang lalaki na may dalang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak. Nakikita kung gaano siya karomantiko, halos lahat ng naroon, lalo na ang mga batang babae, ay nagsimulang magselos. Pasensya na late ako, Holly, sabi ng binata habang tinatanggal ang baso habang nakangiti. Hindi ka naman huli, mahal. Natutuwa akong malaman na sumugod ka pa lang dito upang makita lang ako. Sagot ni Holly habang lumalakad siya sa halip na tuwang-tuwa sa binata. Nang mailipat niya si Mila, gayunpaman, tiniyak niya na nakita siya ni Mila na nakangisi sa kanya bago sinabi, bakit ka lumakad ng malayo? Totoo bang naisip mo na ito ay magiging iyong mayamang kasintahan? Grabe naman. Akin ang isang ito. Labis na nasiyahan ang naramdaman ni Holly matapos sabihin iyon. Kung sa bagay, una siyang kinatakutan na si Mila ay mapunta sa pagiging highlight ng araw dahil ang kanyang kasintahan ay napakalakas. Sa kabutihang palad, hindi siya napunta. Nangangahulugan ito na ang kanyang iba pang palagay ay tama. Pagkatapos ng lahat, bakit ang isang mayamang tagapagmana tulad ni Crawford ay nais na makasama ang isang batang babae tulad ni Mila? Sa huli, hindi ka man lang niya inabala. Totoo bang naisip mo na darating siya sa lahat upang lamang makilala ka? Mangarap pa? Habang may kamalayan si Holly na talo na siya sa kanya pagdating sa trabaho, masaya siyang malaman na maaari pa rin siyang manalo laban kay Mila pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Mayamang kasintahan, tanong ng binata habang nakahawak ito sa mga kamay ni Holly. Sa katunayan, ang isang tao dito ay may isang sobrang yaman na kasintahan. Kahit na inangkin niya na tatanggalin niya ang kanyang abalang schedule upang makarating lamang at makilala siya, sa huli, ang lahat ay isang pangkat lamang ng baloni. Nasaan na siya ngayon? Pasigaw na sigaw ni Holly. Narinig ang kanyang mga salita, nag-alala si Mila na parang gusto niyang umiyak doon at pagkatapos. Sa lahat ng katapatan, ang kanyang pagkabalisa sa pagpapaputok ay hindi gaanong kinalaman sa sinabi ni Holly. Sa halip, ito ay nagmula sa katotohanang hindi sinagot ni Gerald ang anuman sa kanyang mga tawag kaninang umaga. Nakalimutan pa niya ang tungkol sa pangako sa kanya kagabi. Talaga bang hindi na niya ako mahal? Naisip ni Mila sa kanyang sarili, ang kanyang isip na lumalangoy sa maraming iba pang mga nakalulungkot na saloobin. O sige, ibigay mo na ang mga phone mo. Ang lahat ng tauhan ay kinakailangang i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago payagan kang sumakay sa barko. Malakas na sinabi ng isang tauhan ng pangkat ng pagsisiyasat sa sandaling iyon. Sa pamagitan nito, dahan-dahang nagsimulang sumakay sa barko si Mila at ang iba pa. Kahit na nakasakay na ang lahat, si Mila ay tapat na umaasa pa rin na may isang himala na mangyayari. Si Gerald ay tiyak na lilitaw sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya sa akin na darating siya, at hindi siya kailanman nagsisinungaling sa akin. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang pantalan na dahan-dahang kumupas sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Mila na mapaluha. Sa pagpapatuloy ng paglalayag ng barko, ang pag-squeak ng mga gulong ng kotse ay maririnig sa ngayon ay halos walang silangan na daungan.
Ang ilang mga tao na nanatili sa daungan ay natagpuan ang kanilang sarili na nakatingin sa isang bata, mayamang mana at isang matandang lalaki, habang papalabas sa isang napakalaking mukhang kotse. Ang liner ng karagatan ay wala kahit saan sa paningin. Maaari lamang isampal ni Gerald ang kamao sa bonet ng kotse, na pagtanto na huli na siya. Habang sinubukan niyang tawagan si Mila patungo doon, nalaman niya na pinatay niya ang kanyang telepono. Kung sana kanina pa siya medyo maaga, siguradong makikipagtagpo pa rin siya sa kanya. Ang pangunahing issue ay hindi tungkol sa pagkabigo na makilala siya, gayunpaman. Nabigo ito upang tuparin ang kanyang pangako. Naalala niya ang makita si Alice na nakahiga sa ibabaw niya sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Iyon lamang ang kailangan niyang makita upang mapagtanto na siya ay naloko sa kanyang kasalukuyang sitwasyon noong nakaraang gabi. Matapos bigyan si Alice ng isang matitinding paggagalaw, agad siyang sumugod palabas ng hotel. Fine at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay para sa kanya sa buong gabi sa daungan, at alam na ito ay nagsilbi lamang upang idagdag sa pagkakasala ni Gerald. Kung hindi lang siya naawa kay Alice, wala sa mga ito ang nangyari. Sa kanyang isipan, nakalarawan ni Gerald kung gaano kasabik at pagkabigo ang naramdaman ni Mila sa buong paghihintay niya sa kanya. Habang iniisip niya ito, mas tumaba ang kanyang kalungkutan. Natagpuan ni Gerald ang sarili na nakaupo na naka-cross-legged sa pantalan sa kanyang sama ng loob. Wala nang ibang magawa. Ang nagawa lang niya ay maghintay para sa pagbabalik ni Mila at ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari kagabi bago siya bumalik sa wakas. Ang natitirang araw ay mabilis na dumaan at bago ito malaman ni Mila gabi na. Sa sobrang kapayapaan ng dagat sa paglalayag ng sea liner, kahit na ang mahina ng simoy ng dagat ay naririnig. Tama na ang pagtutuon dito, sa tingin mo, Mila. Dahil lahat tayo ay malamang pagod na sa ngayon, magpakagat tayo. Sinabi ni Molly habang naghahanda na siyang kumuha ng pagkain para sa kanya. O sige, sagot ni Mila na may bahagyang tango. Ngayon ay mas katulad nito. Gayunpaman, bakit kailangang alisin ng pangkat ng pagsisiyasat ang aming mga telepono? Ang boring talaga. Sinabi ni Molly na hindi sanay nawala ang kanyang telepono sa paligid niya. Pero syempre, ang pribadong impormasyon tungkol sa pagsisiyasat ay madaling maliyak kung mayroon kami ng aming mga telepono. Habang ang pagiging mahigpit ay hindi kinakailangang isang masamang bagay, hindi ko akalain na alisin nila ang aking relo. Manalo? Sagot ni Wanda. Ano man, habang sinabi sa amin na darating kaming lahat dito upang siyasatin ang kalidad ng dagat, nag-aalinlangan talaga ako na iyan ang kaso, o kahit papaano nararamdaman kong hindi iyon ang ating tanging misyon. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang ilang mabangis na mga taong sumakay sa amin sa barko kanina na mukhang napakahusay nilang maging sundalo. Bakit kailangan ang mga ganoong tao sa isang misyon sa pagsisiyasat? Sinabi ni Molly, maliwanag na sinusubukan na makaabala si Mila mula sa kanyang mga negatibong saloobin. Ha? Ano ang nakukuha mo? Tanong ni Wanda, bahagyang nagtaka. Tawagin itong pang-anim na kahulugan na kasama ng pagkakaroon ng isang nakatatandang kapatid na sundalo din hindi talaga nila kailangang maglagay ng isang napakagandang palabas kung ang kanilang motibo ay simpleng imbestigahan ang kalidad ng karagatan. Ano pa, habang tumutulong ako upang ilipat ang ilang mga bagay sa silid ng kumperensya nang mas maaga, hulaan ang nakita ko, sagot ni Molly nang biglang binaba ang boses nito. Ituloy. Sabay-sabay na sinabi ni Mila at Wanda habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na napag-alaman nila na ang pangkat ng pagsisiyasat ay medyo mahiwaga. Ang kupunan ay tila nag-aaral ng isang bagay sa buong maghapon. Nakita ko ang isang guhit na maaring ginamit nila sa kanilang pagpupulong. Parang isang uri ng gusali. Haha! Hindi ba magiging ligaw kung ang pangkat ng pagsisiyasat ay talagang nasa isang misyon na hanapin ang ilang palasyo sa ilalim ng dagat, sabi ni Molly habang tumawa ng malakas. Sa halip na tumawa kasama, gayunpaman, si Mila at Wanda ay nakatingin lamang sa isa't isa sa pagkabigo. Ang paraang sinabi ni Molly na ginawa nito ang kanilang buong ekspedisyon na tunog at pakiramdam mas misteryoso kaysa sa dapat noon. Hindi mo hinahatak ang aming binti, tama? Siyempre hindi ako. Walang dahilan para magsinungaling ako sa inyong dalawa. Bukod, napansin nila na nakita ko ang larawan at mahigpit nilang binalaan ako na huwag sabihin ang isang salita tungkol dito. Sa sobrang takot ko agad akong tumakbo, sagot ni Molly habang nakalabas ang dila. Kaya, ang mas malaking larawan ay hindi nag-aalala sa atin. Manatili lamang tayo sa paggawa ng mga bagay na naatasan sa atin, sabi ni Mila na may mapait na tawa.
Bilang tugon, parehong tumango sina Wanda at Molly bilang pagsang-ayon. Nasa sandaling iyon nang marinig nilang tatlo ang mga yabag na papalapit sa kanilang silid, sinundan ng ilang mga katok sa pintuan. Pagkabukas nito, nakita nila si Hallie na nakatayo sa labas na nakabras ang mga braso. "Anong gusto mo?" tanong ni Molly. Si Professor Shebol ay nais na magsagawa ng isang pagpupulong, kaya narito ako upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito, sabi ni Hallie sa medyo ayaw ng tono. "Mabuti, sabihin mo sa kanya na agad kaming pupunta," sagot ni Molly, isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang mga mata, pagkatapos ay umalis si Hallie sa kanilang silid. Si Professor Winston Shebol ang pinuno ng operasyon. Tumingin siya sa paligid ng 70 at habang siya ay tila medyo mahigpit, siya ay lubos na may kaalaman. Ginawa iyon ng respeto ni Mila ng sobra sa kanya. Mula sa narinig ng mga batang babae, siya ang namamahala sa paghahanap ng isang sponsor at pagbuburi ng pangkat ng pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlo sa silid ng komperensya para sa pagpupulong. Kabilang ang tatlo sa kanila, mayroong 30 mga kasapi sa pangkat ng pagsisiyasat. Ang pagpupulong mismo ay hindi anumang bagay na espesyal. Nais lamang bigyang diin ni Professor Shebol ang mga bagay na kailangan nilang abangan sa panahon ng ekspedisyon. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, biglang nagsimulang umubo ng husto si Professor Shebol. Mula sa puntong iyon, nagsimula na siyang gasgas ang kanyang lig paminsan-minsan. Dahil nakaupo si Mila sa tabi mismo ng profesor, hindi sinasadyang bumagsak ang kanyang tingin sa likod ng kanyang lig. Ang nakita ni Mila ay agad siyang natigilan. "Professor Shebol." "Professor Shebol," tinawag si Mila sa malambing na tono. Ano ang nangyayari, Mila?" Tanong ng profesor habang nakatingin sa kanya na may banayad na tingin at ngiti. "Isang simbolo ng ilang uri ay tila lumitaw sa iyong lig. Sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari, ipinapalagay lamang ni Mila na ang simbolo ay pantal lamang mula sa lahat ng paggamot ng profesor. Gayunpaman, ang simbolo ay mukhang pamilyar para sa ito upang maging simpleng pantal." "Isang simbolo? Ano ang maaari mong pinag-uusapan, Mila?" tanong ni Professor Shebol nang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Nasa sandaling iyon nang makatiyak si Mila na hindi lamang ito pantal sa lig ng profesor. Sa halip, ang simbolo sa kanyang lig ay isang kinikilala niya. Ito ay eksaktong hitsura ng sun na simbolo sa kanyang pendant. Ito ay eksaktong hitsura ng simbolo sa mga pendant na natanggap namin, sabi ni Mila, na ngayon ay lalong natatakot. Narinig iyon, ang iba pang naroroon ay nagsimulang magkatinginan bago ang bawat pangingisda ng kanilang sariling mga pendant mula sa kanilang mga bulsa. Ang lahat ng mga pendant ay magkatulad na magkapareho. "Kaya pala natanggap ng lahat ito," sabi ni Molly. Nang mapagtanto na pamilyar sa lahat ang simbolo, nagbago agad ang ekspresyon ni Professor Shebol. Kinuha ang pendant mula sa kamay ni Mila, binigyan niya ito ng isang mahusay na pagtingin bago iskan sa iba pang mga pendants na hawak ng natitirang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Hindi nagtagal, nagputi ang kanyang muka bilang isang sheet. "Mila, ang simbolo ba sa aking lig ay totoong katulad sa nasa mga pendant?" tinanong ang profesor na mukhang naranasan lang niya ang pinakamasamang araw sa kanyang buhay. Hindi alam ang nangyayari, bahagyang tumango lamang si Mila. "Diemlet. At dito naisip ko na ang simbolo ay nakalaan lamang para sa pinakamahalaga sa mga miyembro. Hindi ko inaasahan na ang lahat dito ay magkaroon nito." "Ano nga ba ang kinakatawan ng simbolo, Profesor?" "Natanggap ko ito kahapon sa pamagitan ng koreo." Nakikita kung gaano naging hindi ka nais-nais ang ekspresyon ni Professor Shebol, ang iba ay ngayon ay pantay na natatakot din kay Mila. Pagkatapos ng lahat, kahit na marami sa kanila sa silid, nasa labas pa rin sila sa dagat sa gabi na. Ang nakakatakot na kapaligiran ay simpleng hindi maiwasan. Sa wakas ay muling nagpakita ito. "Mukhang kami ang target nito sa oras na ito," bulalas ng profesor habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ano ang ibig mong sabihin doon, Professor Shebol?" "Ano ang lumitaw?" tanong ni Mila. "Ito. Lahat ng ito ang aking kasalanan. Inilagay ko lahat sa panganib." "Patawarin mo ako," sagot ng profesor habang tinatanggal ang kanyang baso, hindi na mapigilan pa ang kanyang emosyon. Iyon na ang simbolo ng Sun Ligyu. Ang simbolo mismo ay tinawag na Death Pact. 2 beses lamang ito lumitaw bago, ang unang pagkakataon ay 40 taon na ang nakalilipas habang ang pangalawa, 20 taon na ang nakalilipas. Kaya, dapat kong sabihin ng 3 beses ngayon dahil sa wakas ay muling lumitaw ngayon.
Naku, lahat na naitala na natanggap ang simbolo ay misteryosong nawala sa loob ng 3 araw. Ilang dekada na mula ng pagsasaliksik ko sa pangyayaring hindi ko pa rin nalalapit na matuklasan ang misteryo. Paliwanag ni Professor Cheval, ang kanyang ekspresyon ng labis na kakilakilabot. Narinig ang sasabihin niya, lahat ay nagtagilid sa takot. Pagkatapos ng lahat, ang profesor ay lubos na may kaalaman at parang hindi siya ang uri ng tao na gagawa ng mga biro na ganoon sa una. Hindi ito nakatulong na ang kanyang ekspresyon ay nanatiling patay na seryoso sa buong kanyang kakaibang paliwanag. Tigil na ang investigasyon. Bumabalik agad kami. Utos ng profesor nang tumayo kaagad siya. Hindi nagtagal matapos ang isang tao tumakbo upang ipaabot ang kanyang order, ang parehong tao ay sumabog muli sa silid bago sumigaw, Professor Cheval. May isang bagay na naging labis na mali. Pag-elaborate. Basta. Mangyaring lumabas at tingnan ang iyong sarili. Nasa harap mismo ng linear. Sagot ng tao, ngayon ay tuluyan ng hinihingal. Pagkatapos ay mabilis na pinangunahan ni Professor Cheval ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat mula sa silid ng komperensya, na dinala silang lahat sa kubyerta ng barko. Naturally, sinundan ni Mila at Molly ang grupo, nagsama-sama malapit upang panatilihing kalmado ang bawat isa. Pagdating sa deck, lahat ay natigilan agad. Natagpuan pa ni Molly ang sarili na sumisigaw sa sandaling napagtanto niya kung ano ang namumula sa labas. Isang napakalaking maelstrom ang nabuo sa dagat at ang barko ay diretso na patungo rito. Sa malapit mukhang eksakto itong tulad ng isang malaking bibig, nilalamon ang lahat na tumawid sa kanyang daanan. Kahit na ang kapitan ay malinaw na sinusubukan upang patnubapan ang barko ang layo mula sa nakasisindak na whirlpool, ang linear ay hindi maaring manalo laban sa malakas na puwersa ng maelstrom. Bumalik ka agad sa mga cabin, sigaw ng profesor tulad ng maririnig ng malakas na pag-crash. Ang marahas na alon ay bumagsak sa gilid ng barko at makikita na marami pa ang malapit nang dumating. Napakataas ng mga alon kaya't madali nilang nasaklaw ang buong barko. Ang bawat dumaan na alon ay humahampas na ngayon sa deck. Ang lahat ng nakasakay ay nagsimulang mag-aralgal habang ang sea linear ay dahan-dahang nagsimulang lumubog sa maelstrom. Gayunpaman, gaano man sila sumigaw, ang magulong alon ay tila nalunod ang lahat ng kanilang tinig. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang dagat. Sa oras na ang dagat ay sa wakas ay kumalma muli, ang isang higanting bagay ay maaaring makita na bumababa sa kailaliman. Habang nahimatay ito, ang simbolo sa palawit ay gumawa ng isang maikling hitsura bago mawala, tulad ng sa dagat linear. Gising ba si Crawford? Tanong ni Fine habang dali-dali siyang tinungo ang silid ni Gerald na may dalang ilang mga dokumento. Kinabukasan na at si Gerald ay kasalukuyang nasa isang bahay sa isang isla na nirentahan ni Jessica. Gino. Crawford's up at tila nasa magandang kalagayan siya ngayon. Hiningi pa nga siyang ayusin ang isang barko pang makalabas siya sa dagat at magsaya, magalang nasabi ng isang dalaga. Katatapos lamang ng tugon ng dalaga, bumukas ang pinto sa silid ni Gerald. Ay, magandang umaga, Fine. Plano kong pumunta sa dagat ngayon at masiyahan sa sarili. Siyempre, pinaplano ko rin na makipagkita kay Mila kung mahanap namin siya. Babalik kami sa North Bay bukas. Kung malaya ka, bakit hindi ka sumali sa akin? Dahil nabigo si Gerald na makilala si Mila noong nakaraang araw, nagpasya siya na maabutan niya ito at bibigyan ng tamang paliwanag na kailangan niya. Naisip niya na kahit na bahagi sila ng isang eksklusibong ekspedisyon, hindi sila dapat masyadong mahirap hanapin. Talagang hindi ka maaring maghanap para sa kanya, Crawford, sagot ni Fenn, isang nag-aalalang ekspresyon ng mukha niya. At bakit ganun? May nangyari sa Ocean Liner no 2 kagabi. Kasalukuyang na-block ang lugar habang nagpapatuloy ang paghahanap para sa anumang mga bakas ng barko. Ocean Liner no 2, ulit ni Gerald, natigilan. Ang barkong naroon si Miss Smith. Tila ang barko ay tinamaan ng kung ano ang maaari nating ipalagay na isang tsunami kagabi. Dahil hindi pa ito matatagpuan, ang kasalukuyang palagay ay lumubog ito sa karagatan, paliwanag ni Fenn sa medyo walang magawa na tono. Paano? Paano ito magiging? Ano ang nangyari sa mga tauhan nito? Tanong ni Gerald, puno ng kalungkutan at pagkabalisa. Tulad ng sinabi ko, matagal na naming hinahanap ang barko, ngunit sa ngayon, wala pa kaming nakitang mga palatandaan ng isang lumubog na barko. Hindi pwede. Papunta ako upang hanapin siya ng personal, idineklara ni Gerald na agad siyang patungo sa exit. Nang makita iyon, napailing lang si Fine habang inilabas ang kanyang cellphone.
I deploy ang eksklusibong suporta sa dagat ng pamilya. Sinabi ko na sa inyong lahat na maging handa mula madaling araw, hindi ba? Gagawin agad ang pagkilos. Utos kay Fine bago matapos ang tawag at makahabol kay Gerald. Pinapanood ni Fine si Gerald na lumalaki kahit noong bata pa si Gerald. Alam na alam niya ang kanyang pagkatao. Si Gerald ay isang matapat na tao na nagtrato sa bawat tao na nakasama niya na may pinakamahalagang importansya. Nakita ni Fine na maglaro ito kasama ang parehong Xavier, kanyang dating kasintahan, at si Mila, ang kanyang kasalukuyan. Dahil si Mila ay nawawala ngayon sa teknikal, ang katotohanang hindi nagkaroon ng mental breakdown si Gerald ay isang magandang tanda na kay Fine. Pinangangambahan niya na may mangyari kay Gerald kung dapat siyang kumilos ng walang haba sa pagdinig sa balita. Upang maiwasan iyon, sa oras na naabisuhan si Fine tungkol sa insidente, agad siyang naglabas ng paghahanap para sa liner gamit ang tauhan ng pamilya. Bumalik sa kasalukuyan, si Gerald ay nanatili sa barko sa buong araw, tinitiyak na walang lugar sa North Bay Sea na mananatiling walang check. Gayunpaman, kahit na dumating ang gabi, wala nang isang bakas ng barko ang maaring masira kahit gaano kahirap ang kanilang paghahanap. Si Gerald ay nakaupo lamang sa pantalan sa sobrang pagkasindak, na puno ng matinding kalungkutan habang pinapanood ang mahinang mga balangkas ng maraming mga barko na nasa labas pa rin sa dagat na sinusubukang hanapin ang Ocean Liner No. 2. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang kita pinayagan na bumalik ka sa Hong Kong noon. Kung hindi ka pa pumupunta dito, wala sana nangyari. Kung hindi ko nilabag ang pangako ko kahapon, hindi ko pinalampas ang pagkakataong makilala ka sa huling pagkakataon, pasigaw na sinabi ni Gerald, bawat salita ay napupuno ng panunya sa sarili. Noon, parehong dumating sina Queta at Sarah at pareho silang tahimik na tumayo sa tabi ni Gerald. Sa mga kamay ni Queta ang pagkain ni Gerald na nanatiling hindi nagalaw hanggang ngayon. Si Queta mismo ay naiintindihan na nalungkot mula nang walang nakain si Gerald sa buong araw. Tulad ng akitin ni Queta kay Gerald na kahit papaano magkaroon ng kaunting pagkain, isang sigaw ang nagmula sa likuran nila. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo rito? Mawala ka. Hindi nagtagal bago ang isang itim na angkop na tanod ay tumakbo papunta kay Gerald at sinabi, Mark Crawford, mayroong isang batang babae na nais na makilala ka kahit na ano. Inaangkin niya na siya ay kamag-aral ni Miss Smith. Dalhin mo siya, sabi ni Gerald nang tumayo siya. Umalis ang bodyguard para kunin siya nang utusan siya ni Gerald. Makalipas ang isang maikling sandali, ang batang babae ay na-escort ng ilang iba pang mga bodyguard. Ang babae mismo ay mukhang nahihiya, bagaman ito ay isang makatuwirang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi matatakot na nakatayo sa isang port na puno ng daan-daang mga mamahaling kotse? Tulad ng kung hindi ito sapat, hindi bababa sa 1,000 mga itim na angkop na bodyguard ang nakatayo sa buong lugar. Walang ordinaryong tao ang lalapit sa eksena ng walang tamang dahilan. Ay ikaw ba? Mark Crawford? Boyfriend ni Mila, maamong tanong ng dalaga. Ako nga, sagot ni Gerald sabay tango. Pumunta ako sa pangalang Narisa Martin. Ako ay isang mabuting kaibigan ni Mila. Narinig ko na iniimbestigahan mo ang pagkawala ng Liner. Habang mayroon akong ilang impormasyon tungkol dito, hindi talaga ako sigurado kung makakatulong ito sa ang paghahanap. Ituloy mo na. Maaari itong humantong sa susunod na bakas, sagot agad ni Gerald. Noong nakaraang habi, sila Mila, Molly, at Wanda ay nakatanggap ng isang package. Lahat ng tatlong mga package ay naglalaman ng magkaparehong mga pendant. Kahit na ang mga pendants mismo ay nadama na medyo nakakainis na tingnan, ang tatlong mga batang babae, at simpleng ipinapalagay ko na ito ay isang souvenir na ipinamahagi sa lahat ng mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Anuman, nakakagulat sa oras na makakuha sila ng mga pendant ng lahat ng mga bagay bilang mga souvenir. Habang ang huling nakita ko si Mila ay pagkatapos pagbabahagi ng pagkain sa kanya, at sa kanyang dalawa pang kaibigan, kahit papaano ay nakakuha ako ng mas maraming pananaw sa mga pendants matapos kong mag-host ng isang palabas kahapon. Sa pamagitan ng pagkakataon, ang isa sa mga panauhin na nakibahagi sa palabas ay isang mag-aaral ni Professor Cheval, ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat. Matapos ang palabas ay nagtapos kami ng kaunting chat. Gayunpaman, nang magtanong ako tungkol sa mga kakaibang pendants, inangkin ng mag-aaral na ang koponan ng pagsisiyasat ay hindi kailanman namahagi ng ganoong bagay. Medyo nataranta ako doon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pakete na natanggap ng tatlong batang babae, ay walang mga address sa paghahatid sa kanila. Sino kaya ang nagpadala sa kanila noon?
Nakaramdam ng kakaiba, pagkatapos ay inilarawan ko ang pendant sa mag-aaral. Nang marinig ang aking paglalarawan, ipinakita niya sa akin ang isang panggrupong chat kung saan ang ilan sa mga kalahok ng pagsisiyasat ay naroroon. Matapos basahin ito, tila marami sa kanila ang tumatalakay sa pagtanggap ng parehong pendant. Totoong nararamdaman ko na ang isang bagay ay wala tungkol sa mga pendants. Anong dahilan ang ipinadala sa kanila ng hindi nagpapakilalang nagpadala, paliwanag ni Narisa. Kung maari, ano ang hitsura ng pendant, Miss? Mayroon ka bang larawan nito? Tanong ni Fen habang nagsisimulang maglakad papunta sa grupo. Bilang isang bagay ng katotohanan, ginagawa ko, sagot ni Narisa habang tumango ito bago ilabas ang kanyang cellphone. Kapag nahanap na niya ang larawan, ibinigay niya ang kanyang telepono kay Fine. Tiningnan din ito ni Gerald, at kahit hindi ito nakilala ni Gerald, si Fine mismo ay nanginginig na sa buong paligid. Ito. Ang bagay na ito na muli. Sinabi ni Fen, ang kanyang takot ay maliwanag sa kanyang tinig. Ano nga ba ito, Fen? Nagtatakang tanong ni Gerald. Ito. Kaya, sabihin na lang natin na wala nang kakilakilabot. Dahil lumitaw ito minsan 20 taon na ang nakalilipas, dapat ay alalahanin pa rin ito ni Ginang Sara. Sagot ni Fen na may tango bago tumingin kay Sara. Narinig iyon, lumakad siya upang tumingin bago sabihin. Sa totoo lang. Ipinakita ito sa akin ni Peter dati. Ang pagtanggap nito sa oras ay nararamdaman lalo na kakaiba. Tapat kong naisip na ang aking plano na umiwas kay Peter ay nalantad, at ang palawit ay isang babala ng mga uri. Gayunpaman sa huli, hindi namin masyadong iniisip ito. Sa aking pagkabigla, ito ang kinabukasan ng nawala si Peter. Ang pagkawala ng pangalawang batang Panginoon ay totoong nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa loob ng pamilyang Crawford. Dahil sa ipinapalagay namin na ang Fendersons ay ang mga umagaw sa ikalawang Panginoon, galit na galit ang master. Noon nang magsimulang maramdamang muli ng pamilya Crawford ang mga Fenderon. Habang iyon ang naging reaksyon ng master sa oras na iyon, sa totoo lang, sinisiyasat niya ang insidente na iyon sa loob ng mahigit isang dekada ngayon. Pagkatapos ng lahat, na binigyan ng mga pangyayari sa oras na iyon, alam ng Panginoon para sa isang katotohanan na ang Fendersons ay walang mga paraan upang lihim na patayin ang pangalawang master. Ngunit sino pa ang makakatarget sa pangalawang batang master kung hindi ang Fendersons? Sa huli, matapos ang mahabang pagsisiyasat, may isang punto kung saan ang master ay malapit pa ring ideklara na ang Fendersons ay hindi ang tunay na salarin sa kasong iyon. Gayunpaman, alam niya na hindi niya basta masasabi iyon nang walang anumang matibay na patunay. Noon nang maalala niya ang tungkol sa palawit na may kakatuwang simbolo dito na natanggap ni Peter bago ang kanyang pagkawala. Habang nais niyang hanapin ng personal si Ginang Sara upang tanungin siya tungkol dito, hindi niya magawa ang isang bagay tulad nito, dahil mayroon na siyang napakalaking hindi pagkakaunawaan sa pamilya Fenderson. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa iyo, na hanapin mo siya sa halip, paliwanag ni Fen habang nakasimangot. Upang isipin na ang palawit na lumikha ng isang malaking gulo ay lilitaw muli pagkatapos ng 20 taon. Sino ang eksaktong responsable para sa lahat ng ito? Dinala na nila si Peter at ngayon dinala rin nila si Mila. Ano ba ang gusto nila sa mundo? Sinabi ni Sara, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha. Iminumungkahi ko na maghintay lamang kami para sa huling desisyon ng master. Pansamantala, hindi ba sa palagay mo tungkol sa oras na bumalik kami sa North Bay, Crawford, dagdag ni Fine. Pwede ka muna umalis. Ipaalam sa akin kung mayroong anumang balita patungkol sa kaso. Nananatili ako dito, sabi ni Gerald. Kung tutuusin, kung umalis siya sa kanila ngayon, alam niya na hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Narinig iyon, parehas na umalis sina Fine at Sara. Si Gerald mismo ay nanatili roon, sumasali sa search party araw-araw sa pag-asang makahanap ng mga bakas ng lumubog na barko. Nagtrabaho ng walang sawa araw-araw si Gerald, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang bunga kahit na umabot na siya ng 10 araw. Naubos na niya ang bawat taktika na naiisip niya, ngunit ni kahit isang hint ng kinaroroonan ng Sealiner ay matatagpuan. Nasaan ka talaga, Mila? Ako, tumanggi akong maniwala na iniwan mo ako ng ganoon lang, sabi ni Gerald habang hinihila ang buhok niya sa desperasyon. Sa puntong ito, patuloy siyang nagkakaroon ng mga pag-flashback na mga sandaling ginugol niya kasama si Mila. Mas alam na niya ngayon kaysa dati na si Mila ay gumawa ng matinding pagsisikap upang makasama lang siya.
Sa ika-11 umaga, si Gerald ay naupo sa tabing dagat na natigilan, hindi sigurado kung ano pa ang magagawa niya upang hanapin ang barko. Sa kanyang pagpapatuloy sa pagrape ng kanyang utak, nagsimulang magring ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Jessica. Magandang umaga, kapatid. Narinig ang boses nito, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mahina habang sumagot, "Good morning, sister. Nakabalik ka bang ligtas sa North Bay? Kumusta ang mga bagay?" 2 araw na ang nakakaraan, si Jessica ay bumalik sa Hong Kong upang makasama si Gerald matapos malaman ang pagkawala ni Mila. Sa panahong iyon, kinuha ni Jessica ang pagkakataon na sabihin kay Gerald ang tungkol sa mga bagay na nangyari kay Mila noong siya ay nasa Hong Kong. Gayunpaman, dahil may nangyayari sa loob ng pamilya, kinailangan ni Jessica na bumalik sa North Bay ng magmadali. "Mabuti ako, kahit na huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa akin. Sigurado ako na alam mo na ang aming pamilya ay nagho-host ng isang pagpupulong ng pamilya bukas. Dahil hindi ka bumalik sa 22 taon, hinihiling ka ni Ama na dumalo ka sa pagpupulong sa oras na ito. Bukod doon, may gusto rin siyang kausapin tungkol sa iyo." Sagot ni Jessica. Narinig iyon, naghagis ng bato si Gerald patungo sa karagatan bago tumango. "Napakahusay. Babalik ako bukas." Kinabukasan mismo, dumating si Gerald sa isang malaking isla sa North Bay na kabilang sa mga Crawfords. Dito, ay isang gusali na napakaganda at napakalaking hitsura nito, halos isang kastilyo. Ito ay araw ng pagpupulong ng pamilya Crawford ng pamilya, at araw kung saan ang Crawfords mula sa lahat ng antas ng buhay ay babalik sa isla upang dumalo sa pagpupulong. Bilang isang malaking pamilya na may maraming mga sangay, hindi bababa sa ilang libong mga tao ang inaasahan na dumalo sa pagpupulong. Hindi iyon ang isang problema dahil ang isla ay madaling makapaglagay ng libu-libong mga panauhin. Habang sinasamahan ni Fen si Gerald, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Kung sa bagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na umuwi sa bahay. Ano pa, ang bagong lugar na ito ay mas malaki at mas malaki, kahit na kumpara sa isla ng kanyang kapatid na babae. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ang batang Panginoon ng pamilya Crawford, nais ni Faye na i-report kaagad ang pagdating ni Gerald sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, tila naging abala sila sa pagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Hindi nakakagulat para kay Gerald na makita ang kanyang ama na abala mula nung siya, pagkatapos ng lahat, ang Panginoon. Ano pa, mayroon ng maraming mga tao doon sa oras na iyon. Dahil doon, sumagot si Gerald, "Walang tunay na pagmamadali upang mag-ulat tungkol sa aking pagdating. Hihintayin ko lamang hanggang ang aking mga magulang ay tapos na batiin ang mga panauhin. Magpatuloy ka at harapin ang dapat mong gawin, fine. Hanapin ko lang ang aking kapatid pansamantala." Narinig iyon, tumango si Fine bago tumakbo upang harapin ang iba pang mga bagay. Matapos tawagan ang kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na hintayin siya doon, na sinasabi na siya ay magmamadali sa lalong madaling panahon. Ngayon saglit na inip, si Gerald ay simpleng nakaupo sa gilid at tumingin sa dagat nang dahan-dahan siyang pumasok muli sa pagkakatulala. "Sabihin mo Bethany, hindi mo ba sinabi na naghahanap ka ng isang tao na makatulong sa pagkuha ng mga bola sa tennis? Mayroong isang nakakalokong lalaki sa paglipas doon na nakaupo ng walang ginagawa sandali. Bakit hindi natin siya hilingin na gawin ito?" Sinabi ng isang batang babae na mukhang nasa edad na 18 edad. Ang batang babae ay bahagi ng isang pangkat kasama ang iba pang katulad na may edad na mga batang babae, at pati na rin ang ilang mga mas matanda. Lahat sila ay nagsuot ng tennis wear, at ilan sa kanila ay naglalaro pa rin ng pares habang tinanong siya ng dalaga. Sapagkat kadalasan ay ang mga matanda lamang sa pamilya ang susulong sa mga nasabing okasyon, ang mga kabataan na tulad nila ay magkakaroon ng pagkakataon na magsaya at kumain sa nilalaman ng kanilang puso. "Sige, bakit hindi? Tawagin mo siya," sagot ni Bethany habang isinasawit nito ang kanyang raket sa balikat bago tinuro si Gerald na hindi humiwalay sa gulat niya. "Hoy ikaw!" Sumigaw ng malakas si Bethany. Nabigla si Gerald at tiningnan ang babae na sumigaw sa kanya bago tanungin, "Ano ba ang gusto mo?" Ang batang babae na nakaturo sa kanya ay mukhang nasa huli ng mga kabataan, at habang mukhang kakaiba siya, medyo maganda rin siya. "Mag-isa ka lang ba?" tanong ng isa pang batang babae, habang nakalagay ang isang kamay sa baywang. Ang batang babae ang nagsabi kay Bethany tungkol kay Gerald kanina. "Sa palagay ko masasabi mo iyan," sagot ni Gerald habang tumatango. Iyon ay medyo nakakaawa pakinggan.
Kumusta naman ito? Nais kang imbitahan ni Bethany upang pumili ng mga bola sa tennis para sa amin. Hindi ba babasa hindi ka mag-iisa kung gagawin mo iyon para sa amin? Dagdag pa ng dalaga. Naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na dahil ang pamilya Crawford ay napakalaki ng napakaraming komplikadong mga sangay, normal para sa mga nasa loob ng pamilya na hindi malaman kung sino sa mga nakababatang henerasyon. Kung may isang bagay na tumitimbang sa iyong isip, magiging mas malala ito kung magpapatuloy kang mag-isa dito. Sa pamagitan ng pagpili ng aming mga bola sa tennis, makakalimutan mo ang lahat ng iyong mga alalahanin, sigaw ng isa pang babae. Habang ang unang tugon ni Gerald ay ngumiti ng mapait, hindi niya maitanggi na ang sinabi nila ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, hanggat maaari niyang makaabala ang kanyang sarili ng sapat, hindi niya kakailanganing mag-isip sa insidente. Mabuti, gagawin ko ito, sagot ni Gerald. Haha! Gagawin niya talaga ito. Heto na siya, sabi ng mga batang babae. Maganda pakinggan. Ipagpatuloy natin ngayon ang ating laro, mga kapatid. Maaari tayong maglabas ngayon na may isang taong gustong pumili para sa atin ng ating mga bola sa tennis. Sabi ni Bethany na medyo tuwang-tuwa. Gayunpaman, bago pa nila ipagpatuloy ang paglalaro, isang babae ang lumakad sa kanila. Pagkakita sa babae, lahat ng mga batang babae ay agad na lumingon upang tumingin sa kanya. Ang maganda at kaibig-ibig na babae ay tumingin sa paligid ng 26 na taong gulang at tila siya ay may isang mahusay na ugali. Habang ang mga batang babae na naglalaro ng tennis kanina ay pawang magaganda, wala sa kanila ang malapit sa mga tuntunin ng kagandahan kung ihahambing sa bagong babae. Sa katunayan, ang kagandahan ng babae ay lumaban kahit na sa maraming mga kilalang tao. Sinumang nakakita sa kanya ay nakadama ng medyo obligadong ibaba ang kanilang mga ulo bilang respeto. Narito ka, Lyra, bati ni Bethany at nang ilan pa nang makita siya. Ako nga. Gayunpaman, anong oras na ngayon nagtataka ako? Bakit ka pa rin naglalaro dito? Ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo isama si Nikki at ang iba pa, sabi ni Lyra sa banayad na tono. Oh Sage, sagot ni Bethany. Pagkatapos ay hinampas niya ang isang pangwakas na bola ng tennis sa gilid bago umalis kasama ang natitira. Halos sa reflex, nagsimulang maglakad si Gerald upang kunin ang bola ng tennis. Sa kanyang pagkasindak, nabigo siya upang mapagtanto na ang bola ay nakarating sa isang lugar na napapaligiran ng matulis na damo. Sa oras na napansin niya, siya ay nakakagulat na umalis sa lugar pagkatapos ay natapos siyang bumagsak. Ang kanyang mga damit, braso, at maging ang kanyang muka ay puno ng maliliit na gasgas mula sa damuhan. Tingnan mo diyan. Ang taong iyon mula kanina ay nahulog, sabi ni Nikki sabay turo kay Gerald. Iwanan mo lang siya be. Kung sa bagay, mabagal siyang mag-react nang tawagan namin siya upang pumili para sa amin ng mga bola sa tennis. Nararapat sa kanya. Ngayon umalis na tayo, sabi ni Bethany habang nakangiti kay Lyra bago tumuloy. Si Gerald mismo ang umupo sa damuhan, hawak ang bola ng tennis sa kanyang kamay habang ngumiti siya ng mapait. Nang hawakan niya ang mukha niya, bahagyang kumagat ito. Pasimple siyang hindi nakakuha ng pahinga. Tunay na nabigo si Gerald sa kanyang kapalaran mula nang nawala si Mila. Habang dumadaan ang mga tao, marami sa kanila ang kinutya si Gerald sa pagiging nasa isang kalunos-lunos na estado. Gayunpaman, hindi ito alintana ni Gerald. Hanggat maaari siyang makaramdam ng bahagyang mas mahusay pagkatapos ng pagkutya, ganoon din. Ang iyong mga pisngi ay lahat ay gasgas. Mas mabuting kung mabilis mong punasan ang damo, sabi ng isang pambabae na tinig habang ang isang tissue ay naabot sa kanya. Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald si Lyra na nakasquat mismo sa tabi niya habang sininyasan siya na kunin ang tissue. Salamat, sagot ni Gerald habang binababa kaagad ang tingin sa kahiyan matapos magtama ang kanilang mga mata. Kung tutuusin, maganda talaga ang itsura niya. Ang salita ko, kahit ang braso mo ay dumudugo, sabi ni Lyra habang naglabas ng isa pang tissue at nagsimulang dahan-dahang punasan ang dugo sa braso. Hindi ba ikaw ang pabaya? Aling pamilya ka kabilang? Mukhang nag-iisa ka lang dito. Wala ka bang kapatid? Tanong ni Lyra nang tanggalin niya ang matalim na tingin sa mukha nito. Ako, Hindi sigurado kung saang pamilya ako kabilang, sagot ni Gerald. Tumawa si Lyra nang marinig iyon bago niya sinabi, tatawag ako sa ilang mga doktor at sasabihin sa kanila na gamutin ang iyong mga sugat. Ayokong magkaroon ka ng impeksyon ngayon, gusto ba natin? Hindi, mabuti lang.
Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman lamang ni Lyra ang pagnanasa na palayawin at alagaan ng mabuti si Gerald mula sa pagkakataong nakilala niya ito. Ito ay tunay na isang kakaibang pakiramdam. Ang pagpupulong ay magsisimula kaagad, binibini. Mas mabuti na magtungo kaagad doon, sabi ng isang tao na tila naging katulong ni Lyra habang siya ay lumalakad. Very well, sabi ni Lyra habang tumango ito kay Gerald bago umalis kasama ang kanyang maid. Binibini? Kaya't siya ay isang taong ikinasal sa pamilya Crawford, ungol ni Gerald sa sarili nang matapos niyang punasan ang mukha niya ng malinis. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung anong pagpapala dapat para sa taong nag-asawa ng isang banayad at kaakit-akit na asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Kuya! Nasaan ka? Hindi kita mahanap kahit saan. Patawad. Kinukuha ko ngayon ang mga bola ng tennis para sa iba, sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Dimlit, bakit mo pa tinutulungan ng iba na gawin ang mga ganitong bagay? Gayunpaman, ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon at tinanong pa ako ni tatay kung dumating ka na. Nasa Mainhal kami ngayon. Sinabi mo na lang sa mga lingkod na akayin ka agad dito pagdating mo, sabi ng ate niya habang umiling. Nakuha ko. Papunta na ako ngayon, sabi ni Gerald na bumangon na. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ang pangunahing pinagdaanan ng araw at alam niya kung gaano sila kabusi. Dahil doon, ayaw niyang lumikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa kanila kung matutulungan niya ito. Habang naglalakad siya patungo sa venue, nakita niya na si Nikki at ang iba pang mga batang babae ay hindi masyadong malayo. Hindi nagtagal, naabutan niya sila at simpleng sumunod sa likuran. Hoy, Bethany! Ang kalokohang taong iyon ay sumusunod sa amin, sabi ni Nikki sabay lingon sa paligid. Naligaw na ba siya ng landas? Marahil ito ang unang pagkakataon na dumalo siya sa isang pagpupulong ng pamilya, sagot ni Bethany nang huminto siya sa paglalakad at tumalikod. Maaari ka bang mawala? Tanong ni Bethany. Bilang tugon, simpleng tumango lang si Gerald. Kita mo ba? Tama ako. Maaari kang sumama sa amin kung nais mo, ngunit makakasakay ka lamang sa huling sasakyan kasamang aking mga lingkod. Kumusta naman? Mungkahi ni Bethany. Si Bethany ay isang kilalang binibini na sanay na makatagpo ng guwapo at labis na may kakayahan, mayamang tagapagmana, kapwa sa bansa at pati na rin sa ibang bansa. Dahil nasasabi niya na si Gerald ay ang uri ng matapat at magaling na tao na walang gaanong karanasan sa buhay, hindi niya talaga inalagaan ang kanyang kabutihan. Walang problema, sagot ni Gerald habang tumango, hindi naman talaga ito ang iniisip. Sumakay siya pagkatapos ng isang kotse na kung saan ay medyo napuno dahil maraming mga alagad sa loob. Nang makarating sila, si Gerald ay pumasok sa pangunahing bulwagan ng pamilya Crawford, na isang maluwang na bulwagan sa labas. Sa gayong pagpupulong, ang mga kalahok ay naupo sa mga pangkat kahit na kung saan sila dapat umupo ay hindi pa natukoy. Ang mga pangunahing miyembro lamang ng pamilya ang nagtalaga ng mga upuan sa itaas ng isang mataas na platform sa gitna ng hall. Habang si Bethany at ang iba pa ay nakakahanap ng mga upuan sa isang sulok, si Gerald mismo ay kaswal na kumuha ng upuan malapit sa kanila bago pangingisda ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Samantala, isang mag-asawa na nasa edad na ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing hapagkainan na nakalaan para sa Panginoon. Isang malakas na palakpak ang maririnig habang papasok sa mesa ang mag-asawa. Naturally, ang mag-asawa ay walang iba kundi ang mga magulang ni Gerald. Sa likuran nila, sumunod ang dalawang kababaihan, na ang isa sa kanila ay si Jessica. Nang makita ng ibang babae si Lyra, agad niyang hinawakan ang kanyang mga kamay bago sinabi, Lyra. Umupo ka sa tabi ko. Oh Sage, Mom, sagot ni Lyra sabay tango. Talagang natanggap mo ang maikling dulo ng stick sa buong panahon mo na nasa pamilya Crawford. Hindi lamang mo natutunan ang lahat sa iyong sarili, kailangan mo pang hawakan ang lahat ng kanyang mga issue sa pananalapi. Kung magagawa namin, siguradong papayagan ka naming magkita ng mas maaga. Ngunit sigurado akong alam mo na hindi namin maaring ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bago ito. Gayunpaman, isipin na wala pa siya rito. Sinabi ng babae sa isang paumanhin. Mangyaring huwag sabihin yon, ina. Naging isang pagpapala para sa akin na makapaglaki sa pamilyang Crawford mula sa isang murang edad. Narinig iyon, ngumiti ang babae bago tumango. Humarap siya kay Jessica bago sinabi, hanapin mo kung nasaan ang iyong kapatid, si Jessica. Hala? Kailan pa naging lax ang assembly ng pamilyang Crawford?
Pwede bang may literal na makilahok at umupo saan man nila gusto? Tingnan mo lang kung gaano kalunos ang taong mukhang may pagka-awkward na ito. Katatapos lang magpadala ng mensahe ni Gerald sa kanyang kapatid nang marinig niya ang boses ng isang babae na kinukutya siya. Nang binalingan niya ang babae sa tabi niya na may mabibigat na pampaganda, simpleng iginulong niya ito sa kanya. Inakala ko na makakakilala lamang ako ng mga kilalang tao pagkatapos na ikasal sa sikat na pamilyang Crawford. Hindi ko akalain na makaupo sa isang mesa dito kasama ang isang tao, malakas na sumbong ng babae, para lang marinig siya ni Gerald. Bumaba ang tingin ng babae kay Gerald na tila nahihiya siyang umupo lang sa tabi niya. Tama na? Panoorin ang iyong bibig. Habang ang lahat sa pamilya ay mayaman, ang ilang mga tao ay mas mababa pa rin ang kaalaman at may pananaw kaysa sa iba. Bukod, ang ilan sa atin dito ay maaaring may mga pag-ugali na mas maaga, kaya huwag na lang pansinin ang mga ito, paliwanag ng asawa niya. Malinaw na ang asawa ng babaeng bastos ay nakaramdam din ng bahagyang pagkapahiya na ibahagi ang isang mesa kay Gerald. Dahil sa mga salita ng mag-asawa, ilang iba pa na nakaupo sa mesa ang nagsimulang insisinahin din si Gerald. Mismong si Bethany, na nakaupo rin sa tabi ni Gerald, ay sumimangot bago sabihin, mababang artista ka lang. Ano ang karapatan mong punahin ang mga mula sa pamilya Crawford? Kulang ka ba sa kamalayan sa sarili o ano? Halika ulit. Sino ang maaaring tinukoy mo nang sinabi mong, mababa, malamig na sagot ng babae nang marinig ang sinabi ni Bethany? Naku, tigilan mo na ang pag-arte. Alam nating lahat kung sino ang tinutukoy niya, sabi ni Nikki habang umiti din siya ng malamig na buong pagtingin sa babae. Para kay Gerald, parang ang parehong partido ay may sama ng loob sa bawat isa. Tama na, hindi na kailangang makipagtalo sa kanila, disuaded kanyang asawa. Tingnan lang natin. Halos wala kang anumang katayuan sa iba pang mga miyembro ng pamilya Crawford. Ang dalawang ito ay mga batang babae lamang. Naalala mo ba ang huli nating pag-abroad? Habang ang pareho sa kanila ay natanggap sa pinakakilalang paraan na posible, nakita lamang kami bilang mahalagang mga panauhin. Kami ay isang antas lamang sa ibaba ng mga ito. Tulad ng kung hindi ito sapat, narito nila ako kinokondena ngayon. Gayunman, hindi ka rin naglakas loob na magsalita laban sa kanila, sagot ng kanyang asawa sa hindi nasiyahan. Narinig iyon, simpleng bumuntong hininga ang asawa. Hindi tulad ng makakatulong ako dito. Ito ay simpleng totoo na ang kanilang pamilya ay mas mataas ang ranggo kaysa sa akin. Bukod, ang pamilyang Crawford ay may maraming mga patakaran at regulasyon. Ang mga sangay ng pamilya ay pinaghiwalay ayon sa aming mga antas na kumakatawan din sa aming pagtanda. Sa simpleng salita, isipin ang isang sitwasyon kung saan nakilala ng isang batang Panginoon ang kanyang lolo. Naturally, ang batang Panginoon ay kailangang yumuko kapag binati siya, paliwanag ng lalaki sa pagbitiw sa tungkulin. Sa pagsasalita tungkol sa mga batang Panginoon, kilala mo ba ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford? Kailangan mo siyang kontakin pa dahil siya ang tagapagmana ng pamilyang Crawford, tanong ng babae. Sa ganoon, ang lalaki ay napabuntong hininga lamang ulit bago sumagot, ang pagbabalik lamang ng batang Panginoon sa pamilya ngayon. Sa katunayan, ang pagpupulong ng pamilya na ito ay malamang nagaganapin para sa kanya. Paano ko malalaman kung sino siya? Manalo ka. Walang silbi. Paano tunay na walang silbi, nahihiyang sabi ng mayabang na babae. Dahil nakita niya si Gerald na sumunod kay Bethanya, sigurado ang babae na pinayagan ni Bethanya ang isang tao na umupo sa kanyang mesa para lamang mapahiya siya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Manalo ka. Magpalit ng upuan kasama ko. Ayokong ipagpatuloy ang pag-upo sa tabi ng isang taong nagsusuot ng damit na hindi man lang nagkakahalaga ng $1,000. Ang nasabing isang nakakahiyang tao ay maaari lamang mula sa isa sa mga panlabas na sangay ng pamilya. Napakadiri, sabi ng babae habang nakatingin kay Gerald. Sa pagtayo at paglakad, gayunpaman, biglang nagsisigawan ang babae. Ang totoo, habang gumagawa siya ng lahat ng uri ng kilos habang nakikipagtalo kay Bethany kanina, ang laylayan ng kanyang mahabang damit ay palapit ng palapit sa paa ni Gerald. Dahil dito, napunta si Gerald sa pag-iapak sa isang maliit na bahagi ng kanyang damit nang hindi man lang ito napansin. Habang ito ay tiyak na hindi isang bagay na sumisigaw, ang babae ay tila labis na galit. Ikaw, Beastard. Sinadya mong gawin iyon, yungol ng babae habang nakatingin kay Gerald. Hindi ito sadya, sagot ni Gerald sa mapait na pagbibitiw. Kay ikaw.
Si Betania ang nagsabi sa iyo na umupo ka, di ba? Pagkatapos mong bugyain ka ng ganyan, bakit ka pa magpapatuloy dito? Mawala ka na lang. Galit na sigaw ng babae habang tinutulak ito. Bilang isang resulta, ang tasa ng tsaa sa harap ni Gerald ay nagsabog sa kanya. Gaano ka kamatapang, Sandra? Gaano ka katapang na maging bastos sa isang tao mula sa pamilya Crawford? Ang taong tumayo kaagad at sinigawan ang baliw ay si Bethany. So paano kung masungit ako? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Gantimpala ni Sandra, ayaw nang mapabayaan. Tila nakalimutan ng dalawa kung nasaan sila habang nagpatuloy sa pagtatalo sa bawat isa. Nilinaw ito dahil ang lahat ay natahimik na sa loob ng ilang oras. Kapatid, sigaw ng isang malutong at malinaw na boses na pinatahimik ang dalawang nagtatalo na kababaihan. Kung sa bagay, alam nila kung kanino ang boses. Pareho silang lumingon at tumingin kay Jessica na nagmamadaling naglalakad palapit sa kanila. Kapatid na babae, sagot ni Gerald habang sinubukan niyang punasan ang mga mansa ng tsaa sa kanyang katawan. Kapatid na babae. Agad namang natigilan ang lahat doon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.